What's up mga kabonsay? Welcome po sa channel ko guys for today's vlog. So nandito tayo sa bonsai ko mga kabonsai. Content natin na gagawin ngayon, iriripat natin itong aking sexing sampalok na to mga kabonsay. Ayan o, tingnan nyo, ikutin natin para mas makita nyo mga kabonsay kung gaano ka sexy ang sampalok natin na yan. Yan, napakaganda materyales yan. So gagawin natin, iriripat lang natin dito sa mas maliit na training pot mga kabonsay para maayos na natin yung kanyang hitsura. So reposition natin, tapos tingnan natin kung pwede nang i-wire itong ating mga patubo na sanga kasi medyo malaki na. So ito dati mataas na sampalok yan, pinutol natin. So ito ugat na talaga yan, ugat na to. Pinutol natin para makagawa tayo ng maliit lang na project na sampalok mga kabonsay. O so yung guys, wag natin patigal na pasukin yung intro ko. Kaya intro, asok! At yun na nga guys. So kunting kwento lang muna dito sa sampalok na to. So dati mataas sa sampalok pa, mataas. Napabayaan natin to kaya hindi ko nalagyan siya ng kurba, walang sayaw, walang hugis-hugis, kundi tuwid na sampalok. So ang ginawa ko dito ay tininan ko yung ugat niya kung maganda. Nakakuha tayo ng magandang ugat na exposed root. So ako, pinutol na lang natin mga kabonsay. So gagawin na lang natin na maliit na bonsai na sampalok to mga kabonsay. Tapos naka-exposed roots pa siya guys. Kaya kung meron po kayong mga sampalok dyan na napabayaan malalaki, lalo pag mataas na training pot, mas maganda exposed roots na sampalok mga kabonsay. Kaya yung mga kinuha ko noong nakaraan ng mga maliliit na seedling na sampalok, so tinanim natin sa mga training pot na matataas para makapag project tayo ng exposed roots na sampalok mga kabonsay. Hindi na yung matataas ng trunk, kundi ang kukunin lang natin sa kanya yung ugat niya, tapos magtitira lang tayo ng maliit na trunk. Tapos parang ganito ang magiging forma niya mga kabonsay. So yun guys, so lilipat natin dito sa mas maliit, tapos mas mataas din para mapalabas natin ugat niya guys. Kasi ang forma ang gagawin natin dito syempre cascading o kaya semi-cascade yan guys. Tingnan natin, laki nito, galon tong pinagtanim natin ito, galon. Medyo masakit-sakit pang aking kamay guys. Lipat natin muna yung buhangin. Lago ng ugat. Tapos tingnan natin kung mapapa-expose pa natin siya ng maganda. Grabe ugat. Oh, tingnan nyo guys yung ugat niyan. Matati para mas pikitin nyo pa. Ano? Grabe. Lago. Kaya sampalok pa naman guys ay napakaselan. Napakaselan, kahit iripat mo minsan nagdadayback yan. Ang gagawin natin, itatanim na natin siya dito sa training pot na to para dyan natin siya palakihin, tapos i-extension pot na lang natin siya guys. Puputol tayo ng ugat kasi sobrang dami. Babawas tayo. Sana wag mamatay. Putol-putol.
So sa ganito guys, ang discarding ginagawa ko dito, nilalagay pagkatapos na itanim dito, lilim lang agad guys, lilim na lilim. Hintayin nyo lang na magkaroon siya ng bagong shoots bago nyo paarawan, dahil talagang medyo masela ng sampalok. So ang dami natin natanggal na ugat. Ang gagamitin natin buhangin pagtataniman ulit, yung pa ring buhangin niya. So yan, maraming butas sa likod, sa ilalim. Yan pa rin ang gagamitin natin guys, pinagtaniman niya. Gusto natin camera, nawawala. So ngayon, dito natin siya tatanim sa kanyang bagong training pot. So dito guys, sakto lang yung laki niya. Tanggalin na natin. Hindi na natin siya mababago dahil yung ugat niya puro tuwid. So ganyan na rin ang magiging forma niya talaga ng mga kabonsai. So bala ko sana dito ganyan ng konti. Pwede rin naman ganyan. Tapos ito ikakaskid natin, babagsak natin yan. Tapos ito medyo babaliin natin ang pagganyan. Yan. So ganito gawin natin sa kanya. Natin ang buhangin ulit. Gagamitin natin yung pa rin dating buhangin. So sabay-sabay na po ito, pagre-repat tsaka pag-ayos itong sanga para isang stress lang ng halaman. Ganyan po mangyayari sa kanya. Project natin, gagawa tayo ng maraming ganitong maliliit lang na sampalok. Kaya marami tayong tinanim na sampalok guys. Marami tayong mga seedling na sampalok na kinuha dyan sa mga baka-bakanting lote dito sa amin na may mga puno ng malalaki sampalok. Namulo tayo, tapos tinanim natin sa disposable cup. Natin bubuhayin, tapos saka natin siya lilipat sa ibang training pot kapag stable na siya. So yun guys, napakaangas. Kaya sunod natin, wiringin natin to para pabagsakin na natin yan. Tapos ito, wiringan na rin natin yan para ma-ibed natin siya ng ganyan. So guys, wire na natin. So ang gamit ko number 5. So itong isang sanga na to, babagsak natin yan para pang cascading na guys. Tapos
Tapos yung isa na to, dahil medyo malaki, lagyan pa natin yung isa. So yun guys, so dalawang sanga lang yung winner natin, pero di ba ang tagal. So nag-isip tayo maigi kung paanong forma gagawin natin dito. So ayan na yung ginawa natin. Ayun, puto natin para mas makita nyo. Yan. So twisted ginawa natin sa kanya para talagang magkaroon siya ng forma, mga kabonsai. So itong nasa ibabaw, dahil yan tayo sobrang stress nito kasi napalubaluktot yung mga sanga niyan. Kaya gagawin natin, magpuputol tayo dito. Putulan na natin yun dyan. Tinanggal natin yan, tapos dito rin putulin na rin natin ito sa dulo na to para talagang walang dahon. So ito, kailangan natin itong isang sanga na yan. Kailangan natin ng dahon. So ganyan ang itsura niya mga kabonsai. So ang diskarte doon sa ibang ginawa ko, kaya ituturo ko sa inyo. So pagkatapos mag-repat, tagbawas pa tayo ng mga ugat. Napakaraming ugat na binawas natin. Ang gagawin natin, lilim lang, sobrang lilim. Huwag talagang paaarawan dahil baka mag-dieback. Sayang po yung halaman natin. Napakaganda pa naman. Ano? Sayang na sayang yan pag nag-dieback yan. Kaya kailangan lagyan na natin yan sa lilim, mga kabonsai. So guys, ang ganito na vlog natin. Sana po kayo merong natutunan, mga kabonsai. Yan, kung gusto niyo gumawa ng ng exposed roots na sampalok, so simula pa lang sa buto, seedlings, maliliit, itanim nyo na kakaagad sa matataas na mineral water. Yan, para makagawa kayo ng project ng exposed roots na sampalok, mga kabonsai. So guys, hanggang dito lang po muna. Stay safe. Siyempre, God bless po mga kabonsai. Maraming salamat po. Thank you.